Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video. And for today's video, pag-usapan natin Tecno Spark Go 3. Sulit ba talaga itong i-purchase ngayon 2026? Lalo na ang dami naguguluhan kasi lumabas ng Infinix Smart 20. Tara, pag-usapan natin. Idol, recently lumabas ang Tecno Spark Go 3 dito sa Philippines, and when it comes sa kanyang SRP, very affordable naman for its price. And syempre, maraming na-disappoint dito sa Tecno Spark Go 3. Real talk yan kasi yung specifications na nakikita natin dito, medyo nag-downgrade compared sa Tecno Spark Go 2, and I think the Tecno Spark Go 2 is still available naman. Meron mga konting tweaks sa Tecno Spark Go 3 pero meron ding downgrade na nangyari. I know marami na-disappoint dito sa Tecno Spark Go 3, pero syempre pag-usapan na lang natin when it comes sa kanyang presyo. Kung yung specifications na itong smartphone na to, kung bagay na bagay ba for its price. So yun nga, ang Tecno Spark Go 3 ay meron two variants. Meron tayong 4GB 64 at 4GB 128. The 4GB 64 is around 4,500 pesos to 5,500 pesos, and the 4GB 128 is around 5,500 pesos hanggang 5,000 pesos. Pero dito sa online, sa Team View Products, itong tinuturo kong section na to, mura nyo lang makukuha itong Tecno Spark Go 3. Pwede nyo ito makuha ng around 4,000 pesos. Yung 5.5 na 4GB 128, pwede nyo siya makuha ng 4,000 plus. Kumbaga below 5K siya. Mura kasi, tapos meron pa kayong voucher na makukuha dito sa ating product link. So bukod doon sa discount niya sa online, may special voucher pa na naghihintay sa inyo na additional, okay? So ganyan ka affordable itong Tecno Spark Go 3. So for a 4GB 128 and a price of 4,000 pesos, syempre sulit po yan, or murang-mura lang. And I know dito sa atin sa Philippines, marami po talagang naghahanap ng smartphone na pasok lang sa kanilang budget. And marami nagde-decide kung bibili nila to kasi bagong-bago nga lang siya. And when it comes sa design nito mga idol, as you can see, is very identical din sa color din ng iPhone 17. Siya pagka-silhouette ng 17 Pro Max yung dito, pero etong titingnan yung focus is mukha siyang iPhone 17. Maganda naman yung overall design na mo-offer ng Tecno Spark Go 3, to be honest. Very aesthetic. Hindi nyo akalain na 4,000 pesos lang ito, nakapag-provide sila ng napagandang design sa isang smartphone. Matte finish overall, even the frame. At lightweight din naman itong si Tecno Spark Go 3. Again, manipis din naman siya for its battery. 5,000 mAh battery capacity with 15W fast charging rate. So again, 15W fast charging rate, I think hindi na talaga yan perfect fit kahit anumang presyohan ngayon. Kasi dapat at least 18W na talaga makuha natin ngayon 2026, even for a price na 3,000 to 4,000 pesos. Pero again, kung itetero mo naman sa 5K, kung estimation lang naman ng charging, siguro mga 1 hour 30 minutes to 2 hours full charge naman itong smartphone na to. Yun lang naman yung isang nakaka-disappoint, hindi nila in-improve pa rin yung charging rate na itong smartphone na to, pero hindi rin naman in-improve yung battery. Kaya siguro kung ano yung makuha nyo sa mga predecessor niya, gano'n din yung charging time na makuha nyo dito sa Tecno Spark Go 3. Isa pa na walang nagbago, processor. So yung processor niya, wala naman ako reklamo dyan. Maganda naman, Unisoc 7250 or T7250. So walang pinagbago sa Tecno Spark Go 2. Yun lang, kasi syempre iba nagde-decide ano ba magandang bilhin, magte-Tecno Spark Go 2 ba sila, or eto ng Tecno Spark Go 3, ano ba yung mga naging upgrades kumbaga dito. So when it comes sa processor speed and all, wala naman silang pinagkaiba. Pero yung isang advantage nito is the RAM. Dahil 4GB of RAM ito, yung Tecno Spark Go 2 is nasa 3GB of RAM. So yun yung maganda naman dito sa Tecno Spark Go 3, yung additional RAM, pero I think hindi siya enough na reason para i-downgrade yung mga ibang specs na itong smartphone na to, like the display. Yun lang yung nakakalungkot dito dahil yung display nito is notch. Tapos binalik nila ulit sa single speaker. Hindi ko alam kung bakit eh. Sa Tecno Spark Go 1S, ginawa nilang single. Sa Tecno Spark Go 2, ginawa dual. Tapos sa Tecno Spark Go 3, ginawa na namang single, di ba? Ewan ko ano bang trip nila, bakit ganun, di ba? Dapat finifix na lang nilang stereo kasi mas better naman. Siguro yun yung isang cost cut para ma-achieve yung isang RAM. Kasi merong bali-balita na medyo mahal na nga ang mga RAM ngayon. Kaya ang dami nilang kinoskat para ma-achieve lang isang RAM na makukuha nyo dito sa Tecno Spark Go 3. Pero the volume is nice naman kasi up to 300% volume naman yung makukuha nyo dito sa smartphone na to. When it comes sa camera, single camera lang po ito. Pero pag malayuan, makikita nyo parang dual camera siya. Isang camera lang po ito, which is ito siya. Ayan, nasa taas. Itong nasa baba is IR blaster to mga J-Vlog. So
Single camera, itong si Tecno Spark Go 3 na malinaw rin naman kay papaano yung camera nito at na-try ko na to nung namasyal kami, malinaw din naman. For its price okay naman. Ayan o, for its price, malinaw naman, even the front-facing camera. All goods naman. Yung front-facing camera niya. Okay. Kung tinatanong nyo sa quality, okay naman for its price na 4,000 pesos. And sa ano naman neto mga ka-J-Vlog, sa operating system, I think, malakas talaga kutob ko, it's full Android. Even din naman sa mga site, wala na nakalagay na Go Edition. So, full Android to, isang suspect ko dyan dahil yung out of the box na mga application or pre-installed is naka-full na sila application. Before kasi, nakalagay dyan mga Lite, TikTok Lite, Facebook Lite. Wala kasi, hindi mo ma-identify na GoTo dun sa settings nakalagay lang dun, Android 15. So, ito, full Android naman to. At when it comes sa gaming, ayan, itetest natin ito. So, stay tuned lang mga idol. Game test din natin itong si Tecno Spark Go 3 sa mga iba't ibang laro. At, ayun, kumbaga sa operating system is Android 15. Yun lang yung isang nakakalungkot na part. Hindi niya ginaya yung Smart 20 kasi yung Smart 20 out of the box na Android 16 na yan. So, hindi pa natin alam kung ma-update pa to kasi wala namang ganong history si Tecno pagdating sa update ng mga smartphones sila. Kung wala mang upgrade, wala man lang update, Android 15, matagal naman to magagamit, longevity-wise. Pwede to mga ka-J-Vlog, kumbaga sa all-rounder yung smartphone na to sa mga consumers na gagamitin for their work, business, bibigay nilang pang first smartphone ng anak nila, pang regalo sa mga lolo at lola nila, pang laro pwede rin naman siya for a budget segment, okay? ML, COD, Honor of Kings, and even Genshin, kaya naman dito sa Tecno Spark Go 3. And pwede rin naman kayo mag-Roblox dito sa smartphone na to. Nakakatuwa dahil hindi mo akalain na 4,000 pesos lang itong smartphone na to. And of course, when it comes sa IP rating niya, it is protected ng IP64 water and dust resistant. So, again, may protection naman siya sa tubig. Say goodbye na tayo sa mga ginagawa ng mga motor taxi riders natin na lalagyan pa ng plastic yung smartphone para hindi mabasa. Ito, kahit patong yung ganyan, umulan, hindi po siya masisira dahil meron siyang protection. For example, nakapatong sa lamesa, natapunan siya ng tubig, accidental spillage, valid, hindi siya masisira, and even accidental drop. Pero hindi po to advisable isubmerge sa water dahil yung protection nito is not enough for that kind of scenario. IP67, 68, and 69 lang yung mga ganyan. 66 pababa ay mga talsik lang ng tubig with certain kind of pressure. So again mga J-Vlog, I know maraming nakaka-disappoint na part dito sa Tecno Spark Go 3. Even ako, nung tinignan ko, kasi na-excite ako, I thought na marami siyang magiging upgrade sa Tecno Spark Go 2 kasi siya nga yung successor. Parang ngayon, sa tingin ko, itong Tecno Spark Go 3 ay Tecno Spark Go 2S in short. Kasi ganito na yung nangyari last year. Naglabas ang Tecno Spark Go 1 nung first quarter ng 2025 ng Tecno Spark Go 1S na downgrade, disappointing chipset with same or halos same din ng price. Ganito na naman ang nangyari. Hindi naman Spark Go 2S, Tecno Spark Go 3 with downgrade specs, may konting tweak, pero it's not enough na sabihin na yun ay kailangan ni Coscat sa mga nasabi nating specifications. So, yun lang. I think pinaka nakadisappoint lang talaga is Notch. I know yung iba, hindi yan malaking bagay. Hindi siya nakaka-affect sa performance. Tama kayo. Pero kung galing ka na sa punch hole, bakit ka pa atras sa notch? Ginawa na naman nila yan. Tecno Spark Go 1, punch hole, naging notch, naging punch hole, naging notch ulit. Dual steer speaker, single speaker, dual steer speakers, naging single speaker. I don't know kung anong trip nila. Pero pagdating sa presyuhan nitong Tecno Spark Go 3, real talk, sulit siya dahil maganda rin ang specs nito for its price at hindi po mabagal itong smartphone na to. Kaya again mga ka-J-Vlog, kung naghahanap kayo ng isang smartphone na mukhang iPhone 17, napakaganda ng design. Good choice din naman itong Tecno Spark Go 3 for a price na 4,000 to 5,000 pesos. So grab yours now hanggang may stock ang sale pa. Ito na yung perfect time bumili na itong Tecno Spark Go 3. Pwede siya for gaming din. Depende na lang kung anong lalaruin nyo. Pero pag for me, isa to sa pinakasulit na budget smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayong 2026. So, click nyo na tong link natin dito sa ating video. Mura at bagsak presyo lang itong Tecno Spark Go 3. At pag dyan kayo bumili sa ating link, meron pang special voucher na naghihintay sa inyo up to 1,000 pesos off. Additional discount po yan bukod sa sale price niya sa online. So, hopefully, nakatulong itong sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili nitong Tecno Spark Go.